Gumugulong na investigasyon ng Office of the Ombudsman kaugnay sa mga isinawalat ni dating Congressman Zaldico kaugnay sa insertions sa 2025 national budget. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, kasama sa mga posibleng imbestigahan si Pangulong Bongbong Marcos. Saksi si Salima Refran. Kahit wala pang hawak na sworn statement ni dating Congressman Zaldico, gumugulong na ang motu proprio investigation ng Ombudsman sa mga binanggit ni Ko sa kanyang serye ng mga video sa social media. Kabilang dito sina dating Budget Secretary Amenah Pangandaman, dating House Speaker Martin Romualdez, dating Undersecretary Adrian Bersamin, at maging si Pangulong Bongbong Marcos. Even the President. Well, we have to look if it's possible na nangyari yun. It's something that we have to look at. Kasi logical flow lahat yun eh. It has to be believable in the first place. Kasama rin sa iniimbestigahan si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Possible din kasi may relationship siya rito eh. And it was his ward eh. Bago yan naging PLLO, USEC yan sa OP eh. Apo ng dating Executive Secretary si Adrian Bersamin na dating Undersecretary ng Presidential Legislative Liaison Office o PLLO. Matagal na raw nasa radar ni Remulla ang nakababatang Bersamin. May naranasan kami sa DOJ na tila siya ang nakialam sa appointment process. At yan, I took it against many people who were responsible for that. Kasi nga, ang prosecutors natin, pinipili natin based on confidence. And some people were not appointed accordingly. Or were appointed without even consulting us on that matter. Meron pang ibang mga pagkakataon that this young undersecretary was using the name of the president. There have been other incidents. Ang lumalabas raw ngayon sa investigasyon ayon kay Remulla, may conspiracy to commit plunder sina dating Yusek Bersamin, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating DepEd Undersecretary Trijib Olayvar. Sa talumpati ni Senator Panfilo Lacson kahapon, pinangalanan niya sina Adrian Bersamin at Olayvar na ginagamit umano ang pangalan ni Pangulong Marcos para paikutin si Ko sa issue ng budget insertions. Batay raw yan sa pahayag ni Bernardo. Ayon pa kay Remulla, tinitingnan na ng Department of Justice na gawing state witness si Bernardo. May alok na rin daw itong magbalik ng pera sa gobyerno. At least 10 deliveries. The modus that yung arrangement nila is may tigisa silang armor van. May armor van si Yusek Olayvar, may armor van siya, magpapark sa basement ng Diamond Hotel, darating yung van driven by Olayvar, and possibly, sabi niya, hindi siya sigurado, and possibly along with Adrian Bersamin. Bakante yung armor van, ipapark, idadrive yung isang van na puno ng pera. Ranging from 800 million hanggang 2 billion. Bersamin, Olayvar, and Bernardo were working together in practically laundering money. In the narration of Bernardo, that's money laundering already. That's already a major offense that was being committed. Kasi nga, nakasakay na sa armored van yung pera sa kanyang narration, di ba? At inililipat sa kabilang armored van o nagpapalit sila ng armored van, they drive off with the van, with the money. Iniiwan naman yung isa naman para punuin ulit ng pera. Nakakapangilabot yung ganitong mga kwento. Pero there must be veracity in it. No? Baka may katotohanan yan. At I think it's believable. Pero siyempre, we will also look at the other evidence available. Plunder yan eh. Kasi, ano yan eh, nagkasundo kayo na kunin itong perang to na hindi naman sa kanila eh. They don't have a right to that money. Anong kinalaman nila sa pera yun? Ba't hawak nila? Sinisikap naming makuha ang panig ng mga nabanggit ni Remulla. Ipinagtanggol naman ni dating Executive Secretary Bersamin ang kanyang apo. You cannot expect him to do anything na hindi utugma sa nakakataas sa kanya. Lacson has the evidence, so we will respect his declaration there. Pero sa tingin ko lang, batay lang sa mga kwento ni Zaldico at saka ni Bernardo, hindi ko naman pwedeng sabihin na naniniwala ko agad. Alam mo, naging judge at abogado ako ng matagal. Itong mga bagay nito, yung mga paratang na ganito, should ultimately be established in court.
Nang tanungin kung handa bang humarap sa isang formal na investigasyon si dating E.S. Bersamin para linisin ang kanyang pangalan, anya bukas siyang harapin ang anumang kasong isasampa laban sa kanya sa korte. Pero hindi na raw kailangang sa Senado pa siya humarap. I stand by my integrity. About 2 months ago, naglabas na ako ng statement. Wala akong kinalaman kay Mr. Bernardo at saka kay Reggie Bulaybar. Kung meron bang mga tao na gusto akong i-implicate dyan, itigil nyo na yan, i-demanda nyo na lang ako para sagutin ko ng tama. Itinanggi rin ni Bersamin ang alegasyon kaugnay sa budget insertion. Yung Office of the Executive Secretary does not have anything to do with insertions or budget. Our own budget yun ang sinusumpit namin, pero yung makikialam kami sa budget ng ibang agency, hindi namin ginagawa yan. Hindi namin kasama sa aming trabaho yan. Dagdag pa ni Bersamin, hindi siya nag-resign. Taliwas sa anunsyo ng Presidential Communications Office noong Lunes na ginawa raw yun ni Bersamin dahil sa delikadesa. Kwento ni Bersamin, isang malapit daw niyang kaibigan na hindi na niya pinangalanan ang tumawag sa kanya. Somebody called me up to tell me na I am to leave as Executive Secretary, exit na ako. Walang problema yan. I will accept that because I'm only serving at the pleasure of the President. Ang akin lang is when they make an announcement about my personal, did I resign or not, they should have consulted me first. Courtesy yan, di ba? Huwag naman yung i-announce na lang nila, you are the last to be told. Hinihingan namin ang pahayag ang Malacanang kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Rafran, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.